Oh, bakit umuwi ka? Tapos na bang trabaho mo? Hindi pa po. Kaya ako umuwi para sabihin sa inyo na naaksidente si tatay sa trabaho niya. Anong lagay ng tatay mo? Nasaan siya ngayon? Tumawag sa akin si Ninong Victor. Dinala na raw nila sa ospital si tatay. Hindi ko na po maintindihan ang sinasabi ni Ninong eh. Natataranta na rin kasi ako eh. Puntahan na natin siya. Alam mo ba kung saang ospital? Opo, tara na po. Diyos ko, iligtas niyo po ang asawa ko sa kapahamakan. Ang taong matapobre mahilig manglait ng kapwa at masyadong mapagmataas. Dahil dito marami ang nagkikimkim ng galit sa kanya. Nagigimit siya pa ito ng paghihigante na hindi natin maiisip na pwedeng mangyari. Kaya mas mabuti pa rin maging mapagkumbaba kahit malayo na ang nararating sa buhay. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw na Tsoleng. 55 taong gulang na at tubong Camarines Norte. Isa sa libangan ko ang pakikinig sa inyong channel. Marami ako natutunan at napupulot na aral sa bawat kwento na aking napapakinggan. Meron din akong gustong ibahagi sa inyong channel na may kinalaman sa kulam. Sana mapili niyo ang aking sulat. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan na nangyari. Kinalulungkot ko nangyari, Ate Tsoleng. Pasensya na rin kung hindi kami nakapunta sa burol ng asawa mo. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman kayo. Ang layo ng probinsya natin at magastos din ang pagpunta sa Maynila. Salamat nga pala sa pinadala ninyong pera, ha? Nagambagan kami ng mga kapatid natin para mapadalang ka. Maliban kay Ate Matilda. Wala man kami sa tabi mo. Kahit papano, nakatulong kami sa'yo. Hindi naman ako umaasa, Ate Matilda. Dadaanan ko nga ang bahay niya kanina. May bakod na pala yon. Oo, pinalagyan niya para daw wala na makakapasok. Kung alam mo lang, lalo siyang yumabang. Iba talagang nagagawa ng yaman sa tao. Nasanay na lang din kami sa kapatid nating yun. Hindi na naman yun magbabago eh. Hindi naman siya kawalan sa atin eh. Oo nga, wala naman siyang pakialam sa ating lahat. Mabuti na rin yun. Kesa naman lagi niyang ipinamumuka sa atin ang kaibahan ng buhay natin sa kanya. Ate, sigurado ka na ba na dito niyo gustong tumira? Luma na kasi ang bahay na to at may mga butas na rin ang bubong. Oo naman. Ako na ang bahalang magpaayos ng bubong nito. Medyo malaki naman ang bahay namin at kasya tayong lahat. Gusto ko lang na maging komportable ang pag-uwi ninyo. Ayos lang kami ng anak ko dito. Ayaw din naming makaabala sa inyo. Hindi na kita pipilitin. Kapag may kailangan kayo, pumunta ka lang sa bahay. Nasan nga pala si Dina? Sabi niya mag-iikot-ikot lang daw siya eh. Hindi naman lalayo yun. Siguradong maninibago ang anak mo. Ang layo naman kasi ng lugar natin sa maingay na syudad na kinalakhan niya. Bago kami umuwi dito, masinsinan ko siyang kinausap. Wala akong itinago sa kung anong buhay na meron tayo dito. May trabaho naman siya doon at pwedeng magpaiwan pero mas gusto niyang sumama sa akin dito. Huwag mo sanang mamasamain ang pagtatanong ko, ate, ha? Nagtataka lang kasi ako eh. Bakit naman bigla yata ang pag-uwi niyo dito sa atin? Sa pagkakaalam ko, maayos naman ang lagay niyo sa Maynila kahit wala na si Kuya Lando. Hindi madali na mawala ng katuwang sa buhay. Gusto ko lang makalimot sa nangyari sa amin. Kung mananatili kami doon, lagi ko lang maaalala si Lando. Oo nga, mahirap mawalan ng asawa. Naiintindihan na kita. Napansin ko, ang laki na rin ang ipinagbago ng lugar natin Oo, malaki na nga kahit papano. Sumasabay na ang barangay natin sa ibang lugar. Yun nga lang, mahirap pa rin ang ilan sa mga tao rito. Kasama na tayo. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mag-aral mabuti. Dahil yun lang ang may pamamana namin sa kanila ng nanay nila. Tama ka, sa mga anak na lang natin tayo bumawi. Maayos naman ang buhay namin sa Maynila.
Hindi marangya pero hindi rin naman hikaw sa buhay. Pare-pareho kasi kami may trabaho. Ang asawa ko bilang foreman. Ang anak kong si Dina sa isang drugstore nagtatrabaho bilang pharmacy assistant. At nananahi naman ako. School uniform ang madalas kong tinatahi. Dahil sa nangyaring aksidente, nagbago ang buhay namin. Kaya pala iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Naalala ko pa nang sabihan ko ng araw na yun ng asawa ko na wag munang pumasok. Pero nagpumilit pa rin siya dahil may darating daw ng mga materyales para sa paggawa ng building. Mariin na lang ako napapikit sa mapait na alaalang yun. Nay, umiiyak na naman po ba kayo? Hindi ko mapigilan eh. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Kahit ako, nalulungkot pa rin sa pagkawala ni Itay. Pero kailangan po nating magpatuloy sa buhay. Alam ko naman yun. Hindi naman porke lagi ako umiiyak habang buhay na lang na magdadalamhati. Hindi matutuwa ang Itay mo kung patuloy tayong nakakulong sa kalungkutan. Kung kailangan niyo po ng makakausap, nandito lang ako Salamat anak. Alam ko namang nariyan ka lagi para sa akin. Nay, akala ko po pupuntahan niyo ang mga kapatid niyo. Galing na dito ang Tio Bernardo mo. Tinanong niya kung ano pa ang kailangan natin. Bukas ko na lang siguro pupuntahan ang iba pa naming kapatid. Ano nga palang masasabi mo sa lugar na ito? Okay naman po. Maraming puno, hindi tulad sa pinanggalingan natin. Puro halaman sa paso na lang ang makikita. Hindi mo ba namimiss ang tinirahan natin at ng mga kaibigan mo? Syempre, namimiss po. Pero masasanay din ako dito. Tsaka may Facebook naman po Kaya lagi pa rin kaming mag-uusap ng mga kaibigan ko. Kayo lang po ang inaalala ko. Pasensya ka na anak ha. Alam ko na bigla ka sa naging desisyon ko na umuwi dito. Inaamin ko po na nagulat ako dahil nasa Maynila ang kabuhayan natin. Pero alam ko na tama lang ang ginawa ninyo. Kung nandun nga naman kayo, mas lalo nating maaalala si Itay. Napakalawak talaga ng pag-unawa mo. Siya nga pala, kung gusto mong maghanap ng trabaho pwede naman. Naiisip ko nga po yan Sa ngayon po gusto ko munang i-enjoy ang lugar kung saan kayo lumaki. Sa bagay, marami pa tayong dapat ayusin sa bahay na ito. Buti nga, hindi nasira sa paglipas ng mga taon. Matibay pa rin ang bahay na ito kahit sa bagyo. Ang tibay nga po ng pagkakayari ng bahay na ito. Ang ganda ng kahoy na ginamit. Nagpahanap na ako kay Bernardo ng gagawa ng bubungan. Marami na daw kasing butas. Mabuti na yung habang maaga pa maipaayos na. Nay, matanong ko lang, makikipagkita ba kayo sa isa ninyong kapatid? Si Ate Matilda ba ang tinutukoy mo? Opo. Hindi, anak. Maliban na lang kung siya mismo ang pupunta dito. Bakit mo naman naitanong? Gusto ko lang po siyang makita ng personal. Yung mga pinsan mo, hanggat maaari ayaw siyang makita. Ikaw naman, gusto mo siyang makilala. Ano po ba ang ugali niya? Sinabi ko na sa'yo. Iba na ang ugali niya mula nang magkapera siya. Kinalimutan na niya kami bilang mga kapatid. Ganon po ba? Oo. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako maglinis. Ayokong matulog na maalikabok ang mga kwarto. May 1 linggo na rin mula nang dumating kami. Nakadalaw na rin kami ng anak ko sa mga kamag-anak namin. Kasalukuyang ginagawa nun ang bubong ng bahay nang dumating si Ate Matilda. Hindi na ako nagtaka na nakarating na sa kanya ang balita tungkol sa amin. Hindi ko lang inaasahan na mas maaga siyang pupunta sa bahay. Kahit sa itsura, malaki na rin ang pinagbago niya. Mas lalong naging mataray ang dating niya. Totoo nga ang balitang nakarating sa akin. Bumalik ka ng araw kasama ng anak mo. Kumusta ka na ate? Mabuti. Siguro naman
Nagkwento na sa'yo ang mga kapatid natin. Oo, hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Ang gusto kong malaman kung bakit ka bumalik. At dito pa talaga sa bahay ng mga magulang natin tumira. Namatay na si Lando. Biyuda ka na pala. Anong kinamatay niya? Aksidente sa trabaho niya. 3 sila pero siyang may matinding tama sa ulo. Ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang yan. Ibig sabihin yan dito na talaga kayo titira? Wala naman akong nakikitang masama kung dumito ako sa bahay na ito. Pag-aari naman ito ng mga magulang natin. Matagal na silang patay at tayo na magkakapatid ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Sana bago mo tirhan, nagpaalam ka muna. Bago ako umuwi dito sa atin, nakausap ko na si Bernardo. Sinabi ko ang plano ko at pumayag naman ang mga kapatid natin. Sa kanila ka lang nagpaalam pero sa akin hindi. Sa paanong paraan kaya ako makakapagsabi sa'yo kung ikaw mismo ang lumayo sa amin dahil iba na ang katayuan mo sa buhay? Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin tama ang ginawa mo. May bahay ka na naman, di ba? Bakit hindi mo nalang ipaubaya ang bahay na ito sa amin? Sigurado naman ako na hindi malaking kabawasan sa iyo ang bahay na ito. May karapatan din ako sa bahay na ito. Hindi pwede na kayo lang ang magdidesisyon. Hindi ko naman ito inaangkin. Kaya nga kahit ang pagpapaayos ng mga bubong, ipinagpaalam ko pa sa mga kapatid natin. Alam mo namang wala akong sariling bahay dito sa atin. Wala namang nakatira dito, kaya wala akong nakikitang masama kung titirhan ko muna. Plano ko na kasing ipagbili ang bahay at lupa na nakapaligid dito Tapos paghati-hatian natin ang pinagbentahan. Ito lang ang naiwan ng mga magulang natin. Hindi ako papayag at kahit ang mga kapatid natin na ipagbili ito. Alam mo rin na sa lupa natin nakatirik ang bahay ng iba nating kapatid. Saan sila titira kung ipagbibili ito? Hindi ko na problema yun. Wala ka talagang pagmamalasakit sa amin, ano? Hindi naman kami ibang tao Mga kapatid mo kami. Kahit mga kapatid ko kayo, may kanya-kanya na tayong buhay. Oo nga, pero sana naman makisama ka sa amin. Hindi yung kapakanan mo lang ang iniisip mo. Masyado kang makasarili. Hindi ako makasarili. Masama bang kunin ko ang parte sa ari-arian na naiwan ng mga magulang natin, ha? Kung tutuusin, maliit lang naman ang halaga na magiging parte mo kumpara sa mawawala sa mga kapatid natin. Ako ang panganay. Dapat ako lang ang masusunod. Wala na kayong magagawa. Naghahanap na ako ng buyer kaya kung ako sa inyo, maghanap-hanap na kayo ng malilipatan. Oh, ate, sandali lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kararating mo lang, huwag kang magpabida rito. Napakuyom na lang ako ng kamao. Wala pa rin talagang pinagbago si Ate Matilda. Bata pa lang kami, makasarili na siya. Katunayan ni isa sa mga kapatid namin walang malapit sa kanya. Lalo pang lumala ang ugali nito nang mamatay ang mga magulang namin. Hindi naman siguro maibebenta ang lupa namin kung hindi namin papayagan. Kahit kailangan pa ng pera ng mga kapatid ko, siguradong hindi sila papayag na maibenta ang tanging ari-arian na naipundar ng mga magulang namin. Hoy Bernardo! Oh, Ate Matilda, ikaw pala. Galing ka na ba sa lumang bahay? Oo. Nalaman ko kasi na dumating si Choleng. At dun pa sa bahay na yun sila titira ng anak niya. Oo. Wala naman kasing nakatira. Mabuti nga may tatao na ron. Bakit ka pumayag na dun sila tumira? Bakit hindi? May karapatan naman si Ate Choleng na tumira doon. Hindi niya kailangan magpaalam pero nagsabi siya sa amin bilang respeto. Balak ko nang ibenta ang bahay at lupa na minana natin. Mabuti pa ngayon pa lang maghanap na kayo ng matitirhan. Hindi mo pwedeng gawin yan.
Hindi lang ikaw ang may karapatan na magdesisyon sa minana natin. Ako ang panganay kaya tama lang na ako ang masunod. Hindi kami papayag. Huwag mong gamitin ang pagiging panganay mo para mapasunod kami. Hindi na kami mga bata na kaya mong sindakin. Gusto ko lang makuha ang parte ko. At yun lang ang paraan para makuha ang mana para sa akin. Bakit kailangan mo pang pag-interesan ng maliit na manang makukuha mo? Marami ka namang ari-arian ah. Hindi pa ba sapat sa'yo yun, ha? Wala kang pakialam sa mga ari-ari ang meron ako. Ang gusto ko yung parte ko sa iniwan ng mga magulang natin. Hindi mo rin maibebenta ang bahay at lupa kung hindi kami pipirmang lahat. Mag-isip ka nga, Bernardo. Kapag naibenta natin to, hindi mo na kailangan mo problema kung saan kukuha ng panggasto sa pag-aaral ng mga anak mo. Kaya kong pag-aralin ng mga anak ko nang hindi kailangang magbenta. Kaya nagkandakuba na kayong mag-asawa sa pagtatrabaho para lang mapag-aral ang mga anak nyo. Wala ka nang pakialam sa bagay na yon, ate. Kakausapin ko ang mga kapatid natin. Nasisiguro ko na hindi rin sila papayag sa gusto mong mangyari. Huwag mo kong pangunahan. Alam kong makukumbinsi ko rin sila. Hapon na nung matapos ang pag-aayos ng bubong. Mag-isa lang din ako sa bahay dahil umalis si Dina kasama ang mga pinsan niya. Naglilinis ako nang dumating si Bernardo. Tiningnan pa nito ang bagong palit na bubong. Nararamdaman ko naman na may iba siyang sadya sa akin kaya siya nagpunta. Nasisiguro kung may kinalaman ng kapatid naming si Ate Matilda. Mabuti at napaayos mo na ang bubong bago dumating ang tag-ulan. Oo nga. Ayun lang naman ang nakikita kong sira nitong bahay eh. Sabi nga ng anak ko, para daw siyang bumalik sa nakaraan dahil sa pagkakayari ng bahay natin. Nanggaling na pala dito si Ate Matilda. Pinuntahan niya rin kasi ako eh. Oo, hindi niya nagustuhan ang pagtira namin dito. Akala yata niya basta na lang tayo papayag sa gusto niyang ibenta itong bahay at lupa natin. Siya lang naman ang makikinabang kung sakali. Isa pa sa naiisip ko, gusto na niyang tuluyang putulin ang ugnayan natin sa kanya. Kung meron lang sana akong pera, babayaran ko na parte niya para manahimik na siya. Pwede naman siguro natin paghati-hatian, kaya lang baka mahirapan kayo dahil may mga pinapaaral pa kayo. Yun nga eh. Sana wala siyang mahanap na bibili. Kahit naman makahanap siya ng bibili, hindi naman tayo pipirma, kaya wala siyang magagawa. Huwag niya laging panakot ang pagiging panganay niya. Naturingan ngang panganay, wala namang pagmamalasakit sa mga kapatid. Sarili lang niya lagi ang iniisip mula pa noon. Kahit nga ang mga magulang natin noon, nagtataka kung bakit si Ate Matilda lang ang naiiba ang ugali sa ating 5. Alam mo ba ate, nung nasa Maynila ka, ang dami niyang ginawa sa aming masama. Bakit hindi ka nagsusumbong sa akin tuwing kausap kita sa cellphone? Ayoko na kasi na mag-alala ka pa eh. At saka wala ka namang magagawa dahil nasa Maynila ka ng mga panahon na yun. Kahit na. Kung hindi niya magampanan ang pagiging panganay niya, handa akong maging ate ninyo. Ngayong nandito na ako, hindi ako papayag na apihin niya tayo. Ay dahil marami na siyang pera kaya lalo siyang naging mapagmataas. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi siyang nasa itaas. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga anak ko, mag-aral mabuti para hindi na silang matahin ang pamilya ng tiyahin nila. Tama din naman ang sinabi mo, pero wag din nilang tularan ang kapatid natin. Sinasabi ko rin yun sa kanila. Kaya lang yung panganay ko, nagtanim na ng sama ng loob kay Ate Matilda dahil sa ginawa nito sa kanya sa party. Anong ginawa ni Ate Matilda sa anak mo? Pinahiya niya si Kate sa harap ng maraming tao. Hindi ko talaga makalimutan ang pangyayaring yun hanggang ngayon. Wala man lang akong nagawa para ipagtanggol ang anak ko. Malaki kasi utang ko kay Ate Matilda nun eh. Kaya naninilbihan kami sa kanila para makabayad. Ang sama niya!
Paano niya nagawa yun sa bata? Para siyang walang anak. May utang pa nga ako sa kanya. Kapag naibenta ko na yung alaga namin baka, babayaran ko na siya. Ayoko na kasing bumalik sa bahay nila eh. Ayaw na rin ng mga anak ko. Babayaran ko na ang utang mo sa kanya. Meron pa naman akong naitatabi dito eh. Gamitin mo muna. Ay, mas kailangan nyo yun. Lalo na't wala kayong hanap buhay ni Dina. Huwag mo kaming intindihin. Balak na rin namang maghanap ng trabaho ni Dina sa 1 linggo. Mas kailangan mo ng pera ngayon. Salamat, ate ha. Sa wakas, hindi na maninilbihan ang mag-iin ako kapag merong party kina ate Matilda. Ang dami niyang pera. Hindi siya umupa ng mga taga-silbi. Gusto kasi niyang ipamukha sa akin kung gaano sila nakaaangat sa buhay. Sa akin niya gawin ang ginagawa niyang yon. May kalalagyan talaga siya sa akin. Dahil abala sa trabaho at sa pag-aaral ang mga pamangking ko, lagi lang nasa bahay si Dina. Nagpasya na rin siyang mag-apply ng trabaho dahil naiinip na lagi na lang siyang nakakulong. Pinayagan ko naman siya. Nasa hustong gulang na naman siya para magpasya para sa sarili niya. Lagi ko lang paalala na mag-iingat. Iba na kasi ang panahon ngayon kahit sabihin pang nasa probinsya na kami. Nag-iisip din ako ng pwedeng pagkakitaan. Sa palagay ko, hindi ko rin magagamit ang pananahi ko dito sa lugar namin. Habang wala pa ako naiisip, nagtatanim lang ako ng mga gulay sa paligid ng bahay. Nung hapon, pagdating ni Dina, nadatnan niya ang Tio Bernardo niya. Pagkatapos magmano, pumasok muna siya sa kwarto para makapagpalit ng damit. At saka lumabas din naman. Nay, nakausap ko po kanina si Joanne. Kumusta na siya at ang ninong Victor mo? Nagaling na po si Ninong Victor. Nakabalik na nga daw po sa trabaho eh. Meron nga lang siyang kinuwento sa akin. Baka interesado kayong malaman. Tungkol saan naman? Yung naging boss at kontraktor ni tatay, halos magkasunod lang namatay. Baka may sakit sila kaya ganun. Sabi po ni Joanne, basta na lang daw nagkasakit. At ilang doktor na ang tumingin pero hindi natukoy ang sakit nila. Hanggang sa bawian na lang sila ng buhay. Hindi naman natin sila kaano-ano, kaya wag na natin silang pakialaman. Akala ko matutuwa kayo dahil galit kayo sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, buhay pa sana si Itay. Kailanman, hindi ko ikinatuwa ang kamatayan ng ibang tao. Iyon lang naman po ang gusto kong sabihin. Saan ka na naman pupunta? Kararating mo lang. Hindi mo pa nga sinasabi kung tanggap ka na sa trabaho mo. Malalaman pa po sa Lunes kung tanggap ako. Sige po, Nay. Pupunta lang ako kay Napopoy. Sige po, Chong. Sige. Baka nandun na rin ang mga pinsan mong sinakit. Parang walang kapaguran ng batang yan. Ganyan talaga ang mga bata ngayon. Kahit ang mga anak ko, ganyan din eh. Natutuwa na rin ako dahil mga pinsan niya lang ang mga barkada niya. Wala ba siyang naiwan ng mga kaibigan sa Maynila? Meron naman. Hindi pa yata umabot ng 5 mga kaibigan niya. Lagi ko kasing bilin sa kanya ang maging mapili sa kakaibiganin. Mahirap na kasing magtiwala sa panahon ngayon. Sinabi mo pa. Maiba nga pala ako. Ano yung sinasabi ni Dina na galit ka sa boss ng asawa mo? Sila kasi ang dahilan kung bakit namatay si Lando. Kung hindi nila tinipid ang mga materyales na ginamit sa building na ginagawa, hindi yun guguho. Ilang beses na yung sinabi ng asawa ko sa kanila, pero hindi sila nakinig. Binantaan pa nila na huwag magsasalita. Kaya tama lang ang nangyari sa kanila. Karma na yon sa kanila. Sa pagkakakwento ni Dina, hindi pangkaraniwan ang naging sakit nila. Hindi kaya kulam? Mabuti yun. Para nagdusa muna sila bago namatay. Ate, ikaw ba ang kumulam sa kanila? Bakit mo naman naitanong yan? Dahil alam ko na ikaw ang nagmana ng kakayahan ng lola natin. Aaminin ko. Ako nga ang kumulam sa kanila. Alam ko naman kasing hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Kaya yon ang ginawa ko sa kanila.
Kaya ba bigla kayong napauwi dito sa atin? Yon ang unang beses na ginawa ko yon. Ayoko nang paghinalaan nilang may kinalaman ako sa nangyari. Baka kasi may makatuklas na kulam ang nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niyo mag-ina. Kaya wala ako sa posisyon para husgahan ka sa ginawa mo. Nabulag ako sa matinding galit pero kahit kailan, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Tama lang na mabawasan ang mga masasama at mapanlamang sa kapwa sa mundong ito. Bago ang araw ng Lunes, may tumawag kay Dina at sinabing tanggap na siya sa trabahong inaplayan niya. Sa bagong bukas na drugstore siya magtatrabaho. Masaya ako para sa kanya. Hindi pa nga siya nakakapag-umpisa, sinabi na agad niyang siya na ang bahala sa lahat ng mga gastusin namin sa bahay. Wala namang problema sa akin. Pero gusto ko rin na may ambag ako sa gastusin gaya nung sa Maynila pa kami nakatira. Dumating ang araw ng Lunes. Nauna pang nagising sa akin si Dina. Halata sa kanya na excited na siyang magtrabaho. Ako naman pagkaalis ng anak ko, inumpisahan ko na ang mga gawain. Nang nag-aayos ako sa kwarto, nakita ko ang maliit na kahon ng sapatos na pera ang laman. Naalala ko na papahiramin ko nga pala ng pera si Bernardo para mabayaran na niya ang natitirang utang sa kapatid namin. Papuntahin mo sa linggo ang mag-ina mo. Kailangan ko ng tagahugas. Birthday kasi ni Roger. Hindi ko na papupuntahin na mag-ina ko sa kahit anong handaan sa inyo. Dahil ba sa nangyari dati? Para yun lang eh. Masyado naman yatang sensitive ang anak mo. Hindi marunong makisakay sa biro ng mga bisita. Biro ba yung pagbintangan mo ang anak ko na kumuha ng cellphone ng isa sa mga bisita nyo? Pinahiya mo ang anak ko sa maraming tao. Kahit nakita na ang cellphone at napatunayang hindi siya ang kumuha, hindi ka man lang humingi ng tawad. Nagawa mo pa magbiro sa mga bisita mo na walang ibang kukuha, kundi siya. Pamangking ko lang siya. Tapos gusto mo kong magpakumbaba sa kanya, ha? Bakit hindi? Ikaw naman talaga may kasalanan eh. Kung ayaw mong papuntahin ng mag-ina mo, bayaran mo na lang ang utang mo sa akin. Gusto ko ngayon na mismo. Alam mo namang hindi ako agad makakakuha ng pera ngayon. Wala akong pakialam. Basta bayaran mo ko. Talaga bang wala ka ng konsiderasyon sa akin, na kapatid mo? Wala akong kapatid na hampas lupa. Grabe ka na talaga. Hindi mo ba naiisip na baka balang araw lalapitan mo rin kami? Bakit naman ako lalapit sa inyo, ha? Hindi nyo nga matulungan ng mga sarili nyo eh. Ako pa ang tutulungan ninyo? Nagpapatawa kaya ata, Bernardo. Hindi sa lahat ng oras pera ang ginagamit sa pagtulong. Ako na ang nagsasabi sa iyo, kailanman hindi ako lalapit sa inyo. Baka kayo pa ang lumapit sa akin para magmakaawa na tulungan ko kayo. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka kainin mo din ang mga sinabi mo. Ang dami mo pang sinasabi. Bayaran mo na ako ngayon nang makaalis na ako. Wala nga sabi akong pera ngayon. Bigyan mo ako ng ilang araw. Ako mismo maghahatid sa bahay mo. Pinapaikot mo lang ako eh. Ang gusto ko ngayon mo na ako bayaran. Dahil kung hindi, ipadala mo sa bahay ang mag-ina mo. Sinabi ko naman na. Magkano ba ang utang ni Bernardo sa'yo? Ate Choleng. Nasa 10,000 pa. Sa ganong halaga lang? Grabe mo nang matahin ang kapatid natin? Hindi biro ang halagang yon, ah. Babayaran ko na para tumahimik ka na. At baka hindi ka makatulog nang dahil lang sa halagang yon. Ikaw ang manahimik dyan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Si Bernardo ang may utang sa akin. Ang utang ni Bernardo ay utang ko na rin. Tanggapin mo na to. Tutal naman, mukha kang pera. Alam mo, nakatuntong ka lang sa Maynila, akala mo kung sino ka na. Kahit ilang taon ako sa Maynila, hindi ako nagbago sa pakikitungo sa mga kapatid natin.
hindi na wala ang pagmamahal ko sa kanila at kahit kailan, hindi ko sila titignan na mas mababa pa sa akin. Ang drama mo! Akin na nga ang pera nang makaalis na sa mabahong lugar na to. Huwag mo sanang kakalimutan, Ate Matilda, na ang mabahong lugar na ito ay naging tahanan mo rin. Dito tayo naglaro at natutong mangarap. Huwag ka sanang mayabang dahil mananatili ka pa rin nakatapak sa lupa. Kaya nga gusto ko nalang ibenta ang lugar na to para hindi laging nakadikit sa akin na minsan akong tumira dito. Sana lang hindi ko na kayo naging kapatid. Diyan na nga kayo. Sinusumpa niya ang pagiging mahirap natin. Maswerte nga siya dahil nagawa niyang iangat ang sarili niya. Pero naging mapangmata naman siya. Pwede na nga siyang sabitan ng medalya sa pagiging matapobre niya. Mabuti na lang pala dumating ako. Mapapanatag ka na, ha? Wala ka ng utang sa kanya. Salamat, Ate Choleng. Huwag ka mag-alala. Babayaran agad kita kapag nagkapera ako. Huwag mo munang isipin yon. Hindi ko pa naman kailangan ng pere. Lalo na ngayon na may trabaho na si Dina. Sa totoo lang, mula nang dumating ka, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sagutin si Ate Matilda. Nung wala ka pa kasi, tiklob kaming lahat sa kanya. Hanggat maaari, ayoko din makipagsagutan sa kanya dahil kapatid pa rin natin siya. Kaya lang, nakakaubos din pala ng pasensya. Kahit noon, ikaw lang ang may tapang na kontrahin ang mga sinasabi niya. Kapag kasi mali na, walang masamang sumagot. Hindi naman kawala ng respeto yun sa mas nakatatandang kapatid. Inalam ko rin kay Bernardo kung may utang din ng iba pa naming kapatid kay Ate Matilda. Sa pagkakaalam daw niya, wala naman. Nakahinga naman ako ng maluwag. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam na rin ako na uuwi na ng bahay. Pagdating, itinuloy ko na ang ginagawa ko. Itinago ko na rin ang kahon na may lamang pera. Hindi ko akalain na ang tinatanggihan ko nung una pwede palang makatulong sa akin. Bayad yun ng boss ng asawa ko para hindi na ako magreklamo sa nangyari. Hindi nila alam na wala naman talaga akong balak maghabol. Dahil ako mismo ang magbibigay ng hustisya sa pagkamatay ng asawa ko. Pagkatapos ng mga gawain, hinintay ko na lang ang oras ng pag-uwi ni Dina. Mano po, Nay? Bakit pala kayo nandito sa labas? Nagsiga kasi ako ng mga tuyong dahon. Hinintay na rin kita. Mabuti pa po dito, no? Pwede pang magsiga. Wala naman tayong kapitbahay na malapit. Tsaka, tuyong dahon naman. Bawal na rin dito magsiga ng mga basura. Kumusta naman ba ang maghapon mo sa trabaho? Okay naman po. Hindi naman ako nanibago. Yun naman po kasi ang ginagawa ko sa Maynila Ang problema ko lang yung mga katrabaho ko, hindi nila ako kinakausap. Baka nahihiya lang sila sa'yo. Ay, baka nga po. Susubukan kong ako na lang ang mauunang makipaglapit sa kanila. Tama yan, anak. Ikaw dapat ang makipaglapit sa kanila dahil ikaw ang bagong dating. Minsan nga lang po naiilang din ako dahil hindi ko maintindihan ang salita nila. Sa umpisa talaga nakakailang pero masasanay ka rin. Tara na po na sa loob. Doon na lang tayo magkwentuhan. O sige, nagugutom ka na ba? Medyo po. Alam niyo naman ako kahit noon pa. Laging gutom pag uwi ng bahay. Nakaluto naman ako ng hapunan natin. Ay, siya nga pala, Nay. Muntik ko nang makalimutang sabihin. Kanina habang lunchtime, kachat ko si Joanne. Sabi daw ni Ninong Victor, kulam daw ang ikinamatay ng mga boss nila tatay. Talaga? O paano naman daw nila nalaman? Taga-probinsya daw po ang asawa ng kontraktor ni tatay. Ganon daw kasi ang kinukulam Nung makahanap daw ng albularyo, huli na, kaya hindi na nailigtas ang asawa. Marami siguro silang ginawang kasalanan kaya pinakulam sila. Siguro nga po. Anak, meron sana akong ipakikiusap sa'yo. Ano po yun, Nay? Hanggang ngayon kasi, masakit pa rin ang biglaang pagkawala ng tatay mo. Kung maaari sana, huwag mo nang banggitin dito sa atin ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ng tatay mo. Sorry po, Nay.
Hindi mo kailangang mag-sorry. Alam ko naman na hindi mo sinasadya. Huwag po kayong mag-alala. Kapag tumawag ulit si Joanne, sasabihin ko sa kanya na huwag na naming pag-usapan ang nangyari. Salamat anak at naiintindihan mo. Nakakaramdam din kasi ako ng usig ng konsensya dahil sa ginawa ko. Kahit ano pang dahilan ko sa mata ng tao, lalo na sa mata ng Diyos, malaking kasalanan ang ginawa kong pagganti. Iniisip ko rin ang mga naulila nilang mahal sa buhay. Sinasabi ko nilang sa sarili ko kung hindi ko yun ginawa. Siguradong hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Lando. Nang sa tingin ko rin handa na akong magtrabaho, tinanggap ko ang alok na trabaho ng kakilala ko sa isang paggawa ng iba't ibang kakanin. Isang hapon pag-uwi ko, bigla akong natigilan sa pagpasok ng bahay. Nakarinig kasi ko ng mga yabag sa di kalayuan at mga boses na nag-uusap. Mula sa likurang bahagi ng bahay, lumabas si Ate Matilda at 3 nitong mga kasama. Anong ginagawa ninyo dito? Sino ang mga yan, Ate Matilda? Sila ang mga interesado na bumili ng lupa natin. Pumayag na ba kami na ibenta ang lupang mula pa sa mga magulang natin? Wala ka na rin naman magagawa eh. Anong wala? Kung hindi kami papayag, hindi mo rin ito maibebenta. Huwag mong lokohin ang mga kasama mo. Itikom mo nga yung bibig mo, ha? Pakikinabang rin kayo kapag naibenta na ang lupang to. Ang sabihin mo, ikaw lang ang makikinabang. Baka nga balak mo pang solohin. Kahit ano pa ang pagtutulang gawin mo, wala ka na nga magagawa. Tingnan lang natin. Ang mabuti pa, Choleng, bumalik ka na lang sa Maynila. Hindi ka kailangan dito. Bakit ako aalis? May karapatan ako sa bahay na ito. Kung meron mang kailangang umalis, ikaw yon. Hindi ka na nahiya sa mga magulang natin. Matagal na silang wala. Huwag mo na silang isali. Bakit? Silang nagpundar ng bahay at lupa na ito. Wala ka man lang bang katiting na pagpapahalaga sa pinaghirapan nila? Kaya ayaw kitang kausap eh. Puro kakadramahan. Ganyan ba talaga kapag namatayan ng asawa, ha? Wag mong isali sa usapan ng asawa ko. Wala siyang kinalaman sa pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo sa kanya, ha? Sa ibang araw na lang tayo bumalik. Wag na kayong bumalik dito. Huwag kayong maniwala sa kapatid kong yan. Wala kaming balak na ibenta ang lupa ng mga magulang namin. Tumahimik ka nga. Aalis kami ngayon pero magtutuos pa tayo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagpapaya sa akin. Hindi ako pumasok sa loob ng bahay hanggat natatanaw ko pa si Ate Matilda at ang mga kasama niya. Nung gabi hindi ko inaasahan na darating ulit si ate. Agad niya akong sinugod ng sampal. Hindi naman nakagalaw ang anak ko na nabigla sa nangyari. Napahawak na lang ako sa pisngi ko na nasaktan habang nakatitig sa kapatid ko. Akala mo siguro palalampasin ko ang ginawa mo, no? Ganon ka ba kauhaw sa pera, ha? Wala ka ng pagsasaalang-alang sa amin ng mga kapatid mo at sa mga magulang natin. Ilang beses ko bang sasabihin na wala na akong pakialam sa inyo? Wala na nga talaga dahil pakiramdam mo nasa taas ka na. Hindi mo na nararanasan na maghirap katulad namin. Kasalanan mo kung bakit nagmamatigas ang mga kapatid natin. Bakit kasi umuwi-uwi ka pa rito eh? Natural, dahil dito talaga ako nakatira. Kung dati ay sunod-sunuran ng mga kapatid natin sa'yo, sa kabila ng sama ng ugali mo, dahil malaking respeto nila sa'yo. Pero sumusobra ka na sa ginagawa mong pagtrato sa kanila. Natural lang na sumunod sila sa akin dahil ako ang panganay. Ginagamit mo lang ang pagiging panganay mo para lamangan kami. Kapag hindi mo nakumbinsi ang mga kapatid natin, humanda ka sa akin. Huwag mo akong laging pinagbabantaan. Hindi ako natatakot sa'yo. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Maynila lang naman ang narating mo, ah. Wala ka pa naman napapatunayan. Wala nga siguro para sa'yo. Dahil ang lagi mong basihan na malayo nang narating,
ay kung gaano karami ang pera ng isang tao. Dapat naman talaga ganon. Mas masarap kayang mahiga sa pera kaysa mahiga sa malamig na banig. Umalis ka na. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Sige, aalis ako. Pero tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Ayos lang po ba kayo, Nay? Oo, ayos lang ako. Kung alam ko lang nasasaktan kayo ni Tia Matilda, hindi ko na sana siya pinatuloy. Hindi mo na rin naman siya mapipigilan pumasok dito. Bakit kasi pinipilit niyang ibenta ang lupa ng mga magulang ninyo? Pera lang kasi ang mahalaga sa kanya. Hindi niya iniisip kung saan titira ang mga kapatid namin. Makasarili nga siya. Lahat naman kayo mababait eh. Bukod tanging siya lang ang kakaibang ugali. Nagtataka nga rin kami. Magsasara na nga ako. Baka bumalik pa si Tia Matilda. Ilang araw din akong hindi mapakali. Inaalala ko kasi baka bumalik si Ate Matilda kasama ang mga interesadong bumili ng lupa namin. Minsan dumating nga ako galing trabaho, nakita ko na may mga bakas ng sapatos sa basang lupa. Doon ko na sigurong bumalik nga sila. Naiiling na lang ako sa pagkadismaya sa ginawa ng ate ko. Lingid pala sa kaalaman ko, kinakausap na rin niya ang mga kapatid namin. Sa pilitan niyang pinapaamin ng mga to kung nasan ang titulo ng lupa. Ano na naman ang kailangan mo, ate? Nakausap ko na yung tatlo. Nasa'yo ba ang titulo ng lupa? Hindi ko alam kung nasan yung titulo. Ang buong akala ko nasa iyo. Yun din ang pagkakaalala ko nun eh. Kaya nagtataka ako kung bakit wala sa akin. Sigurado ako na isa sa inyo ang kumuha nun. Baka naman kusa mo na ilagay. Ikaw ang panganay. Sa iyo ipinagkatiwala yun ng mga magulang natin bago sila namatay. Hindi kaya na kay Choleng? Malabo yan sinasabi mo. Alam mong ilang linggo pa lang mula nang dumating si Ate Choleng at hindi naman siya nakakapasok sa bahay niyo. Ay, baka naman nakuha niya yon bago pa siya inuwi ni Lando sa Maynila. Naniniwala ako na wala sa kanya yung titulo ng lupa. Ay, puro na lang problema. Kung tutuusin, marami ka ng pera. Bakit problemado ka pa? Maswerte pa rin pala kami kahit naghihirap, nagagawa pa rin naming tumawa. Kayo yon, dahil wala naman kayong magagawa kundi ang itawa ang kalagayan nyo. Kung iinsultuhin mo na naman ako at ang pamilya ko, mabuti pa umalis ka na. Tandaan mo to ha, kapag nagkaroon ng emergency sa pamilya mo, hindi kita tutulungan. Hindi pa hihintulutan ng Diyos na mapahamak ang pamilya ko dahil alam niya na wala kaming malalapitan. Huwag kang pakakasiguro dyan sa sinasabi mo. Sa bagay, meron ka nga palang malalapitan. Tingnan ko lang kung hanggang saan kayo kayang tulungan ni Choleng. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit nagagalit ka sa amin. Hindi naman kami lumalapit sa iyo para humingi ng tulong ha. Dapat lang. Magsumikap kayo para marating nyo rin kung nasan ako ngayon. Kung nasan ka man ngayon, may kasamang swerte yan. Hindi lahat binibiyayaan ng tulad ng sayo. Sana maisip mo, hindi lahat pare-pareho ng kapalaran. Araw ng linggo, naisipan kong puntahan muna si Bernardo para makipagkwentuhan. Gusto ko na rin itanong sa kanya kung bumalik ba si Ate Matilda sa bahay. Hindi kasi ako mapakali sa nakitang mga bakas ng sapatos sa lupa malapit sa amin. Nadatnan ko siyang nagsisibak ng kahoy. Huminto muna siya sa ginagawa para harapin ako. Naglabas naman ng maiinumang hipag ko bago pumasok ulit ng bahay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nanggaling ba dito si Ate Matilda? Sigurado kasi ako na galing siya sa bahay. Nung isang araw, nanggaling siya rito. Pilit akong pinapaamin kung nasaan ang titulo ng lupa ng mga magulang natin. Siya naman ang may hawak nun dahil sa kanya pinagkatiwala. Nasa akin ang hinahanap niya. Ha? Ano? Paanong napunta sa'yo? Hindi ko rin maipaliwanag kung paanong napunta sa akin.
Sa Maynila ko nga nakita na nasa gamit ko pala. Itinago ko na lang muna. Tumitsyempo lang ako kung paano sasabihin sa inyo. Ibig sabihin, matagal nang nasa'yo? Akala nga ni ate nasa kanya lang yun. Kailan lang niya nalaman na wala pala sa pangangalaga niya? Kaya malakas ang loob niya na kahit hindi tayo pumapayag, ay naghahanap siya ng buyer dahil akala niya nasa kanya. Ingatan mo ate Choling ang titulo. Huwag mong hayaang makuha niya yan, kundi kawawa tayo. Hindi talaga. Huwag mo nalang banggitin sa iba nating kapatid. Baka kasi madulas pa sila at masabi kay Ate Matilda. Huwag kang mag-alala. Magiging tikom ang bibig ko sa bagay na ito. Nag-iisip nga ako na ibigay na lang ang parte niya para hayaan na lang niya tayo sa mga buhay natin. Kinausap ko nga mga kapatid natin sa bagay na yan. Kapos din sila ngayon. Pero gusto nilang naiisip mong plano. Kahit sila kasi, nahihirapan na rin pakisamahan si Ate Matilda. Makakagawa din tayo ng paraan. Tiwala lang. Bakit hindi mo nga pala kasama si Dina? May pasok siya ngayon. Bukas pa ang day off niya. Hindi ka naman ba nahihirapan sa trabaho mo ngayon? Hindi naman. Nakakangalay lang ang paghalo. Kung may makikita ka na mas magaan na trabaho, pwede ka namang umalis dyan. Ayos na sa akin ang ganitong trabaho. Sa edad kong ito, di na ako pwedeng mamili pa. Tsaka magkasama naman kami ng asawa mo sa trabaho. Sabi nga ni Letty, masipag kang araw at hindi mareklamo sa trabaho. Kahit naman kasi nasa Maynila ako, sanay ako sa hirap doon. Gusto nga ng mga anak ko na magtrabaho sa Maynila pagkatapos ng pag-aaral nila. Hindi ko alam kung papayagan ko ba. Lalo na puro sila babae. Kabisado ni Dina ang Maynila. Kung halimbawang gusto ng anak ko na bumalik doon at magtrabaho, pwede mo namang pasamahin sila. May mga kamag-anak din naman ang asawa ko doon. Pwede nga. Ayoko rin namang maging hadlang sa pangarap nila. Kaya lang, bilang ama, nakakapag-alala rin kung sila lang ang makikipagsapalaran sa Maynila. Ay paano? Saka na lang tayo magkwentuhan. Pauwi na kasi si Dina. Gusto nun, may pagkain na agad pag uwi sa bahay. Nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim nang umuwi ako sa amin. Malayo pa lang natanaw ko ng bukas ang pinto pero walang ilaw ang buong bahay. Kaya alam ko na wala si Dina. Nasisiguro kong sinara ko yun kanina. Kinapa ko pa ang susi sa bulsa ng suot ko. Binilisan ko pa lalo ang mga hakbang. Nang makapasok ako, dumiretso agad ako sa kwarto. Biglang nanghina ang mga tuhod ko. Napasandal na lang ako sa dingding dahil pakiramdam ko anumang sandali bibigay ang katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nasa ganung ayos nang marinig ko ang papalapit ng mga yabag. Nay? Nandito ako. Anong nangyari dito? Bakit nakasabog ang mga gamit natin? Ninakawan ba tayo? Ganun na nga anak. Nasisigurado kong natangay ng mga taong yon ang pera sa kahon ng sapatos. Wala na itong laman. Nay, meron po akong sasabihin sa inyo. Kinuha ko po yung pera sa kahon. Ano? Ikaw ang kubuha? Kasi po Nay, dyan nyo lang kasi inilagay sa kahon ng sapatos Kaya kinuha ko na. Tama lang pala ang desisyon ko na kunin at ilagay sa bangko ko. Ay, pambihira ka talagang bata ka. Munti ka na akong atakihin dahil akala ko'y natangay ang pera natin. Sorry po, Nay Nakalimutan ko kasing banggitin sa inyo Natatawa ka pa talaga sa lagay na yan. Ipon niyo po ba yun ni tatay? Ay, oo. Ipon nga namin yon ng itay mo. Uso pala ang akyat bahay dito sa probinsya. Parang alam ko na kung sino may pakana nito. Sino naman po? Di ang Tia Matilda mo. Hinahanap niya kasi ang titulo ng lupa. Kahit baliktarin niya ang buong bahay, hindi niya yun makikita dito. Ganun ba talaga siya kasama? Wala na talaga siyang sinasanto, basta makuha lang niya ang gusto. Mabuti na lang, wala silang nakuhang kahit ano. Kaya lang ang kalat naman. Mabuti na lang day off ko bukas. Ako na po ang magliligpit ng mga ito. Dito ka muna.
May pupuntahan lang ako. Magsara ka ng pinto at huwag magbubukas kapag may kumatok. Saan po kayo pupunta? Ako naman ang pupunta sa bahay ni Ate Matilda. Hindi ko na talaga pwedeng palampasin ang ginawa ng ate kong yun. Hindi porke mas nakakaangat siya sa buhay kaya na niyang gawin ang gusto niya. Hindi ko nahihintayin na siya na naman ang sumugod sa bahay. Pagdating sa kanila, saktong merong kasambahay na lumabas para magtapon ng basura. Agad ako nagpakilala na kapatid ni Ate Matilda. May pagdududa pang tiningnan ako ng dalagang kasambahay. Idinagdag ko na lang na galing ako ng Maynila. Pinapasok naman niya ako at pinaghintay sa malawak na bakuran. Ilang sandali pa nakita ko nang palapit si ate. Akala ko nagkamali lang ang kasambahay ko. Tatanga-tanga din kasi yun eh. Hindi na ako nagtataka kung ganyan ka magsalita sa mga kasambahay mo dito. Kami nga wala rin pakundangan na pagsalitaan mo ng masasakit na salita. Wala kang pakialam kung paano ko tratuhin ang mga kasambahay ko. Bahay ko to. Ako ang nagpapasahod sa kanila kaya ako ang masusunod. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito, ha? Akala mo yata, hindi ko alam na meron kang inutusan na pasukin ang bahay namin. Wala rin naman kayong napala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sige lang, magkaila ka pa. Hindi naman pala importante ang sasabihin mo, inabala mo pa ako. Kami nga lagi mo rin inaabala. Minsan lang kitang abalahin, galit ka na kagad. Umalis ka na, marami pa akong gagawin. Sa susunod, wag mo nang gagamitin ang pagiging magkapatid natin para lang makapasok ka sa pamamahay ko. Huwag kang mag-alala. Ito ang una at huling beses na pupunta ako sa bahay na ito. Kitang-kita ko naman sa pagbubukha mong pandedire na makapasok ako dito. Na parang may sakit akong nakakahawa. Kulang na lang ipagtabuyan mo ko. Tingnan mo naman kasi ang pagkakaiba ng katayuan natin sa buhay. Kahit magkadugo pa tayo, hindi tayo magiging pantay. Tandaan mo yan! Sandaling panahon pa lang nga akong nakakauwi. Ang dami mo ng mga ginagawang hindi maganda. Paano pa kaya ang mga kapatid natin? Ano kayang klaseng pagtitiis ang naranasan nila sa'yo? Akala kasi nila porke umangat ako, aambunan ko na rin sila ng grasya. Hindi naman kailangang ambunan mo sila. Sana hinatak mo rin sila paangat, hindi yung lalo mo silang inilulubog. Bakit ko namang gagawin yon, ha? Magsikap sila, no? Ayaw mo silang umangat dahil wala kang mamatahin. Masaya ka kasi tuwing nakikitang naghihirap ang mga kapatid natin. Akala mo naman, madadala mo sa hukay yang ipinagmamalaki mong yaman. Baka gusto mong ipakaladkad na lang kita palabas. Kanina mo pa pinaiinit ang ulo ko, ah. Hindi na kailangan. Nasabi ko naman na ang gusto kong sabihin. Leche talaga. Siya yata nagdala ng kamalasan sa akin, eh. Habang naglalakad nga pa uwi, ang dami kong naiisip gawin. Naalala ko rin ang kinikwento ng mga kapatid ko sa akin. Siguro mas pinili na lang nilang wag sabihin sa akin lahat. Tuwing kaharap ko sila, nababasa ko ang kakaibang lungkot sa mga mata nila kapag ang topic namin si Ate Matilda. Para tuloy gusto kong pagsisihan na sumama ako kay Lando para sa Maynila na tumira. Sa loob ng mahigit 20 taon, 3 beses lang ako nakabisita noon. Hindi sapat para malaman ko ang kalagayan nila. Nakakapag-usap man kami sa cellphone, wala naman silang sinasabi na paghihirap na dinadanas nila dahil kay ate. Pagdating sa bahay nang marinig ni Dina ang boses ko, agad niyang binuksan ang pinto. Makikita sa mukha niya ang takot at nanginginig pa ang buong katawan na napayakap sa akin. May nangyari ba habang wala ako? Pag-alis niyo kanina, maya-maya lang nakarinig ako ng mga yabag at kaluskos sa labas ng bahay. Sigurado po ako na mga tao yun. Gusto ko sanang tumakbo sa bahay ni na Tio Bernardo. Kaya lang, natatakot akong lumabas sa likod ng bahay. Baka kasi pagbukas ko ng pinto, sila ang bumungad sa akin.
Tama lang ang ginawa mo na hindi lumabas ng bahay. Nakumpirma niyo po ba na si Tia Matilda ang nasa likod sa panluloob sa atin? Hindi naman siya aamin. Mabuti na rin na pinuntahan ko siya para alam niyang hindi niya ako pwedeng takutin gaya ng mga kapatid namin. Dahil sa pera, lahat gagawin ni Tia Matilda. Hindi talaga siya nakukontento sa buhay. Akala ko sa Maynila lang ang delikado. Dito rin pala sa lugar ninyo. Tandaan mo, kahit saang lugar, delikado dahil nagkalat na ang mga masasamang tao. Mas mag-iingat na po ako sa susunod. Pasensya ka na anak. Hindi na tuloy tayo nakakain ng hapunan. Maaga pa naman po. Magluluto muna ako. Maupo na lang kayo dyan. Alam kong pagod kayo. Kinabukasan kasama si Bernardo nagtungo kami sa barangay para magpa-blatter sa nangyari sa bahay. Ayoko sana pero ang kapatid ko ang mapilit na i-report pa rin namin ang nangyari. Nangako naman ng kapitan na magpapadala ng mga barangay tanod para magpatrolya malapit sa bahay. Maliit lang naman ang baryo namin. Kaya nasisiguro kung nakarating na yun kay Ate Matilda. Isang araw may pagsubok na dumating kina Bernardo. Nagkasakit ang anak nitong bunso at kinailangan isugod sa ospital. Agad kong inutusan si Dina na kunin ang pera sa bangko. Alam ko kasing kakailanganin yun ng kapatid ko. Nakikiusap ako sa iyo, ate. Huwag kang manggugulo rito. Hindi naman yun ang sadya ko dito eh. Handa pa nga akong tumulong. Anong kapalit ng tulong mo? Alam mo na ang gusto ko. Sinabi ko na, wala akong alam kung nasaan ang titulo. Alam ko nagsisinungaling ka. Hindi ka nga nag-aalala na nawawala eh. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala akong alam. Kaya kinakarma yung pamilya mo eh. Wala akong ginagawang masama sa kapwa ko. Kaya hindi ito karma kundi pagsubok lang sa amin to. Sigurado ako malaki ang babayaran ninyo. Saan ka kukuha ng pambayad ha? Wala ka nang pakialam kung saan ako kukuha ng pambayad. Bakit ba nagagalit ka? Umalis ka na. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Kung ako sa'yo, hilingin mo na lang na mamatay ang anak mo kaysa mabaon kayo sa utang. Anak ka ng... Subukan mo ulit sabihin yan. Baka makalimutan kong kapatid kita. Umuwi ka na sa inyo at huwag ka na magpapakita uli. Mula ngayon, hindi na kita tinuturing na kapatid. Wala naman kayong pakinabang sa akin eh. Kaya okay lang na huwag niyo ako ituring na kapatid kahit kailan. Hindi ka nakakatulong. Lalo mo lang sinasaktan ang kalooban ng kapatid natin. Nag-aalok lang ako ng tulong pero kung ano-ano nang sinabi niya. Narinig ko mga sinabi mo. Ikaw ba? Matutuwa kapag hiniling na mamatay na lang ang anak mo? Siyempre hindi. O yun naman pala eh. Pamangkin mo ang sinabihan mo at hindi ibang tao. Nasaan ang puso mo? Kaya ko lang naman nasabi yon dahil wala naman siyang pera. Akong bahala sa gastusin nila sa ospital. Tutulong ako na walang hinihingi na kapalit. Saan ka naman kukuha ng pera? Eh pare-pareho naman kayong pobre. Kung ibenta na lang natin ang lupa. Maaaring mahirap lang kami, pero busilak naman ang kalooban namin at yon ang nagpapayaman sa amin. Ay, nag-uumpisa ka na namang magdrama. Mabuti pa, alis na ako. Bernardo, kung magbabago ang isip mo, sabihan mo lang ako. Napakasama niya para sabihin yon. Huwag mo na lang siyang pansinin. Siguro, kailangan sanayin na ang mga sarili natin na ganun siyang magsalita. Salamat nga pala, ate. Pinahiram mo na naman ako ng pera. Wala yon. Hindi ko naman kayo matitiis. Dapat pala ikaw ang yumaman eh. Dahil sigurado ako na marami kang matutulungan. Hindi naman kailangang maging mayaman para makatulong. Kung ano lang ang makakaya natin sa pagtulong, edi yun lang ang ibigay natin. Bumuti na rin ang lagay ng bunsong anak ni Bernardo at nakalabas na ng ospital.
Sa bahay na lang siya nagpapagaling at tuloy pa rin ang pag-inom ng gamot. Minsan dumalaw ako at nagdala na rin ng prutas. Bala ko sana makipagkwentuhan kay Letty nang tawagin ako ni Bernardo. Iginiya niya ako sa labas para dun mag-usap para hindi marinig ng mga anak niya. Nagtataka man, nakinig na lang muna ako sa sasabihin niya. Napag-usapan na din namin to ng asawa ko. Sa palagay ko, tama naman siya. Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto kong kulamin mo si Ate Matilda. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo, Kapatid pa rin natin siya. Paano mong naiisip na gawin niya sa kanya? palibasa kasi wala ka dito ng maraming taon. Hindi mo alam kung anong pagtitiis namin sa ugali ni ate. Lagi na lang niyang pinamumukha ang katayuan namin sa buhay. Sobrang nanliliit na kami. Naiintindihan ko ang hinanakit ninyo sa kanya. Kahit ako, nagagalit din. Pero mas mabuting iwasan na lang natin. Maniwala ka sa akin, Ate Choling. Manggugulo pa rin sa atin ang kapatid nating yun hanggang masira na lang ang ulo natin sa kanya. Hindi kasi biro ang ipinagagawa mo. Hindi pa ako bihasa sa paggamit ng karunungang itim. Pwedeng mamatay si Ate Matilda sa gagawin ko. Eh di mas mabuti. 4 na lang tayong maghahati sa lupa ng mga magulang natin. Pati ba naman ikaw? Sakim na rin? Masakim si Ate Matilda. Sa dami ng atraso niya sa atin, tama lang na hindi na natin siya partihan. Alam ko na nagagalit ka lang dahil sa nangyari sa ospital. Pero isipin mo naman, hindi siya pinakinggan dahil masama ang gusto niyang mangyari. Magpalamig ka na muna. Alam ko, malilinawan din niyang isip mo. Sigurado na ako sa gusto kong mangyari. Tandaan mo sana, ang bawat sumpa at sakit na hihilingin sa kapwa natin ay may kapalit. Handa ako sa magiging kapalit. Alam kong nabubulagan ka lang ng galit. Hindi galing sa puso mo ang sinasabi mo. Alam kong mabait ka at hindi naghahangad ng masama sa kapwa. Hindi lang pala ako nag-iisip na kulamin si Ate Matilda. Pagdating sa bahay, natulala akong bigla dahil sa pag-iisip. Gusto ko sanang turuan ng leksyon ng ate ko kung paano mawawala sa kanya ang yaman na lagi niyang pinagyayabang. Gusto ko lang sana matuto siya magpakumbaba. Pero wala akong maisip na kulam na pwede kong gamitin sa kanya. Kinuha ko ang libro ni Lola Marcela. Binasa ang mga nakasulat na Latin sa bawat pahina. Nasa kalagitnaan na ako nang marinig ko na may tao sa labas. Parang boses ni Ate Matilda. Sino na naman ang mga kasama mo? Gusto nilang makita ang kabuuan ng lupa. Sa tingin mo kaya maibebenta mo ang lupa? Ni hindi mo nga hawak ang titulo eh. Huwag mo nang alalahanin ng bagay na yon. Magagawa naman yun ng paraan eh. Sa pamamagitan ng pera mo? Oo, dahil sa pera ko. Magagamit mo pa kaya ang pera mo kung may sakit ka na? Regular ako nagpapa-check up kaya alam ko na malusog ang pangangatawan ko. Maingat din ako sa kinakain ko para masumaba pa ang buhay ko. Nang ma-enjoy ko pa ang yaman ko. Sige, ikutin nyo na ang kabuuan ng lupa natin. O ano nakain mo? Hindi kaya yata nagwawala. Naisip ko kasi, nakakapagod din palang makipagtalo palagi. Nakakaubos ng lakas. Ang sabihin mo, hindi mo kaya. Oh, saan ka pupunta? May ginagawa kasi ako bago kayo dumating. Itutuloy ko lang. Oh, sige. Itutuloy na rin namin ang ginagawang paglilibot. Pagbalik ko sa kwarto, nasa sahig na ang libro ni Lola. Malapit na rin sa dulo ang pahina nito. Nakuha ang atensyon ko ng pahina kung saan nakasulat ang sumpa para sa kapatid. Binasa ko yon at nagkaroon ng ideya kung anong gagawin ko. Sa palagay ko akma yun para kay Ate Matilda. Gusto ko lang naman na bumait siya sa amin. Sa gagawin ko sa'yo, tingnan ko lang kung hindi mo patawagin ang lahat ng santong kilala mo.
Mula nang magawa ko ang orasyon, hindi na ako makatulog. Ramdam ko kasing tumatalab na ang ginawa kong orasyon kay Ate Matilda. Alam kong kasalanan ang ginawa ko. Tao lang ako na mas nangingibabaw ang kagustuhan na makapaghigante. May ilan linggo na pala akong hindi pumapasok sa trabaho dahil nagkaroon ako ng pigsa sa kilikili. Hindi ko alam kung may kinalaman ng mahirap na paghahalo ng mga kakanin sa malaking talyasi kaya ako nagkaroon. Minsan dumalaw si Bernardo. Kakaiba ang ngiti niya at halata din ang kasiglahan niya. Kumusta ka na, Ate Choleng? Medyo hirap pa rin ikilos ang kaliwang braso ko. Pero nakakagawa naman ng mga gawaing bahay kahit papaano. Siguro hindi mo nabalitaan kasi hindi ka naman lumalabas ng bahay eh. Anong balita ba ang sinasabi mo? Sinugod sa ospital si Ate Matilda. Sabi, inatake daw sa puso. Dinadaing daw kasi na hindi makahinga. Alam ko, wala siyang sakit. Regular pa nga daw siyang nagpapacheck up eh. Baka yun na ang karma sa kanya. Mukhang masaya ka pa sa nangyari sa kanya. Wala na kasi kung nararamdaman na awa sa kanya sa mga ginawa niya. Sana matuluyan na siya. Bernardo! Ano ba yung sinasabi mo? Pasensya na, Ate Choleng. Hindi ko lang mapigilang sabihin. Balitaan mo na lang ako sa nangyayari sa kanya. Mukhang matatagalan pa bago ako makalabas. Dahil matagal pang gumaling ang pigsa ko eh. Ginawa mo ba yung sinabi ko sa'yo kung paano yan gamutin? Oo, sinabayan ko na rin ang pag-inom ng gamot. Ang mabuti pa siguro, huwag ka nang bumalik sa trabaho mo. Yun nga din ang sinabi ni Dina sa akin. Kaya din naman daw niya kaming buhayin. Kaya lang, nakakainip naman kasi kung wala akong ginagawa. Yun nga lang, sanay kasi tayong kumakayod. Ay siya nga pala ate, baka sa 1 linggo mabayaran na kita sa utang ko. Di ko pa naman kailangan. Baka magipit ka. Hindi naman. At saka alam ko na meron kang pinaglalaanan ng pera mo Alam kong ipon nyo yun ng mag-asawa. Naubos ang pera namin ni Lando noong 2 linggo siyang nasa ospital para isalba ang buhay niya. Pero iniwan niya pa rin kami. Kung ganon, saan galing ang pera na yon? Bayad yun ng boss ng asawa ko. Gusto niya manahimik ako. Akala yata niya sapat na ang pera na yon para sa isang buhay na nawala. Alam ko mali ang ginawa kong pagganti. Pero kung hindi ko yun ginawa, marami pa silang buhay at pamilyang sisirain. Dahil sa kasakiman nila, nawala sa amin ang anak ko, si Lando. Ganon siguro ang mga mayayaman. Walang pakialam sa buhay ng maliliit na tao. Kaya tama lang na sa kanila mo gamitin ang kaalaman mo sa kulam. Minsan naiisip ko na darating ang panahon na sisingilin ako sa ginawa ko. Inihanda ko na lang ang sarili ko. Hiling ko lang na sana hindi madamay si Dina. Lumipas ang mga araw at linggo na wala kaming balita kay Ate Matilda. Sabi lang ni Bernardo, saradong-sarado daw ang bahay nila. Maaari daw lumuwas para dun magpagamot. Iniisip niyo po ba si Tia Matilda? Oo. Ang sabi kasi ng Tio Bernardo mo, saradong-sarado daw ang bahay ng tiyahin mo. Wala nang nakatira. Baka nga po lumipat na sila ng bahay o kaya naman lumuwas para magpagamot. Minsan po kasi bumibili ako sa bakery ng tinapay. Narinig ko na pinag-uusapan ng mga tao si Chang. Ano ang narinig mong pinag-uusapan nila? Malala nga daw ang sakit nito at malaki na ang nagagastos ng pamilya pero hindi pa rin gumaling-galing sa sakit. Kung mauubos ang pera nila sa pagpapagamot niya, baka yon ang maging dahilan para maisip niya mga maling ginawa. Siguro nga po, hindi ko rin makitaan ng mga tao ng simpatsya sa kanya Ganon din kasi si Chang sa kanila, pati sa atin. Kahit ang mga anak niya, minsan binati ko. Tiningnan lang ako mula ulo hanggang paa. Bakit hindi mo yan sinabi sa akin? Ayoko na lang pong palakihin. Kung ayaw nila sa akin, di wag. May iba pa naman kaming mga pinsan na tanggap at kasundo ko
Sila din naman ang kawawa balang araw. Yung mga taong pinakikisamahan nila dahil may pera, balang araw, hindi na nila maaasahan. Habang nag-uusap kami ng anak ko, dumating naman si Bernardo. Nagmano muna si Dina bago nagpaalam na may gagawin lang sa kwarto niya. Alam mo ba na iba na pala ang may-ari ng bahay ni na Ate Matilda? Oh, sino na daw? Hindi siya taga rito. Malaki daw ang utang ng bayaw natin sa taong nakausap ko, kaya ang bahay ang naibayad. Alam niya ba kung nasaan ang pamilya ni Ate Matilda? Ang alam lang daw niya, nagpapagamot. Unti-unti nang nawawala sa kanya ang lahat. Alam ko na meron kang ginawa sa kanya. Ayokong pag-usapan yan ngayon. Naiintindihan ko na ayaw mong ipaalam kay Dina ang sekreto mo. Hindi ako masaya sa ginawa ko sa kapatid natin. Alam kong naghihirap na siya ngayon, pati ang pamilya niya. Tama lang sa kanya na bumalik sa pinanggalingan niya para maramdaman niya kung paano maging pangkaraniwang tao. Naghihintay na lang kami ng mga kapatid ko kung anong balita kay Ate Matilda. Nang hindi na nga nagpapakita sa amin ng kapatid namin, naging tahimik na ang mga buhay namin. Kaya hindi ko rin sila masisi kung bakit gusto nilang wag na itong magpakita kahit kailan. Isang araw habang nagtatabas ako ng damo sa labas ng bahay, biglang dumating si Ate Matilda kasama ang asawa nito at mga anak. Nakatsinelas lang silang mag-anak at pangkaraniwan ng suot, hindi tulad ng dati. Nakatingin lang ako sa kanila dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Wala na kami mapuntahan. Kahit ang mga kapatid ni Roger pinagtabuyan na kami. Hindi kayo maaaring tumira kasama namin ng anak ko. Kahit sana sa silong lang kami ng bahay, may karapatan naman ako dyan . Hindi naman kita inaalisan ng karapatan, pero sana irespeto mo ang privacy naming mag-ina. Alam ko naman, aalis din kami kapag nakapagpagawa na ng kubo ang asawa ko. Marunong ba siyang gumawa ng kubo? Magpapatulong sana kami kay Bernardo at sa bayaw natin. Pasensya na kayo. Tatanggapin ko kayo, pero sa silong lang kayo ng bahay. Malinis naman doon dahil laging nililinis. Salamat, Choleng. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Naubos na ang pera namin sa pagpapagamot sa akin at sa mga utang. Ibig sabihin, naghihirap na kayo. Ganun na nga. Hindi mo nga madadala sa hukay ang pera mo. Pero dito pa lang sa lupa, naubos na. Kung hindi lang ako nagkasakit hindi mangyayari to sa akin. Alam mo ba kung ano ang sakit mo? Hindi ko alam. Hindi rin kasi matukoy ng doktor Pumunta na kayo sa silong ng bahay. Dadalhan ko na lang kayo ng pagkain. Sa buong pag-uusap namin, nakayuko lang ang bayaw ko at 2 pamangkin. Halata sa kanilang nahihiya sa sitwasyon nila ngayon. Hindi naman nagustuhan ni Dina ang ginawa kong pagpapatira sa mga to. Sa kauna-unahang pagkakataon, nun lang siya tumutol sa desisyon ko. Naiilang ako sa kanila, Nay. Lalo't may kasama na tayong lalaki. Sa silong ko naman sila pinatuloy Malinis naman at meron pang papag. Hindi sila basta makakapasok dito sa bahay. Kahit na po, Nay. Pansamantala lang naman sila titira dito. Kakausapin kong Tio Bernardo mo na tulungan ang bayaw namin na gumawa ng kubo. Buti kung pumayag si Chong. Pakikiusapan ko siya. Dito ka lang muna sa kwarto mo. Dinalhan ko muna ang kapatid ko at pamilya niya na makakain bago ko umalis para puntahan si Bernardo. Nang magharap na kami ng kapatid ko, bigla ako natigilan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na nasa bahay ang ate namin. Ano bang sasabihin mo, ate? Natulala ka na kasi. Nasa bahay kasi si Ate Matilda at ang pamilya niya. Ha? Anong ginagawa niya sa inyo? Wala na silang mapupuntahan, kaya ako sila tinanggap sa bahay. Sa atin din pala sila lalapit sa huli. Kaya pala ako nandito
para humingi ng tulong kung paano sila mapapagawaan ng kubo. Marami akong ginagawa ngayon eh. Hindi ko sila matutulungan. Sa iba na lang sila lumapit. Ayoko rin silang nasa bahay dahil naiilang sa kanila si Dana. Kahit alang-alang sa pamangkin mo. Sige na nga. Sasama ako sa iyo pauwi. Gusto ko rin makita kung ano na ang kalagayan ng matapobre nating ate. Malayo pa lang kami sa bahay nang humahangos na sinalubong na kami ni Dina. Bigla naman akong kinabahan na baka may masamang nangyari. Nay, may iba silang balak. Kaya pala gusto nila sa bahay tumira. Anong ibig mong sabihin? Nahuli kong naghahalongkat sa kwarto niyo si Tia Matilda. Meron siyang hinahanap na kung ano. Mali ka talaga na tinanggap mo sila, ate. Baka yung titulo lang ang gusto nila, kaya sa'yo sila lumapit. Sandali! Bernardo! Hintayin mo kami! Kaya pala iba ang kutob ko sa kanila. Gusto kong maawa sa kalagayan nila, pero ibang nararamdaman ko. Malakas din ang pakiramdam mo katulad ng lola namin. Nararamdaman mo kapag may masamang balak ang isang tao. Tara na, sundan na natin ang Tio Bernardo mo. Pagdating namin, matindi na ang pagtatalo ng dalawa kong kapatid. Umaawat naman ang bayaw namin at tahimik lang sa isang tabi ang mga anak nila. Umawat na rin ako. Hinila ko palayo si Bernardo dahil baka hindi ito makapagpigil at masuntok niya ang bayaw namin. Pagkatapos ko kayong tanggapin dito sa bahay, ganyan pa ang gagawin mo? Ano bang hinahanap mo? Ang titulo ba? Akala ko ba magagawan mo ng paraan dahil mapera ka? May karapatan din ako sa bahay na ito. Alam ko din nasa iyo ang titulo. Huwag ka na magkaila. Umalis na lang kayo rito. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Ate Choling na tanggapin kayo. Bastos ka! Sino ka para paalisin kami? Baka nakakalimutan nyo. Ako ang panganay sa ating magkakapatid. Hindi ka na naming kapatid. Wala nang tumuturing sa iyong kapatid dito. Si Ate Choling na ang panganay dahil siya naman ang tunay na may malasakit sa amin. Anong sinabi mo? Bakit hindi mo panindigan na sinasabi mo noon na kahit kailan hindi ka lalapit sa amin? Sinabi ko ba yon? Wala akong maalala. Sana naman, Ate Matilda, matuto kang magpakumbaba. Wala ka ng pera. Kami na lang ang pwedeng makatulong sa'yo. Meron pa kapag naibenta na ang lupa natin. Hindi mo nga maibebenta kung wala kaming pahintulot. Ang magagawa lang namin, ibigay ang parte mo, pero hindi namin alam kung kailan kami magkakapera. Ganon? Oo, yan ang nagagawa ng pagiging mapagmataas mo eh. Nawala sa'yo ang lahat. Ang magagawa lang namin sa ngayon, pagawaan kayo ng kubo para may matirahan kayo. Ganito na ba talaga ang magiging buhay namin? Tanggapin nyo na lang na hanggang doon na lang kayo. Oo, tanggap ko ng talo na kami. Tutulong pa rin ako sa abot na makakaya ko. Pero Ate Choling, kung hindi natin siya tutulungan, wala na rin tayong pinagkaiba sa kanya. pasalamat ka. Hindi mo katulad si Ate Choling. Umuwi ka na muna, Bernardo. Kausapin mong bayaw natin na kung pwede kang tulungan. Hindi naman tatanggi yun sa pakiusap mo eh. Sige, uuwi na muna ako. Sige na, ate. Bumalik na muna kayo sa silong nitong bahay. Siya nga pala, hindi ba kumikirot ang mga sugat mo? Sa gabi lang kumakati kaya hindi ako makatulog. May ibibigay ako sa iyong langis. Makakatulong yun sa'yo. Salamat, Choling. Kinabukasan inumpisahan na ang paggawa ng kubo. Malapit lang yun sa bahay namin para hindi malayo sa igiban ng tubig. Mabilis lang naman nagawa ang titirhan ng mag-anak. Pansamantala ako na lang muna ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Nag-apply na rin ng trabaho ang asawa ni Ate Matilda pero hindi na ito bumalik. Iniwan na niya ang pamilya niya.
Kinausap ko ang anak ko na magtanong-tanong sa kakilala na pwedeng pasukan ng 2 pinsan. Tanghali yon, nagdala ko ng ulam sa kubo ng kapatid ko. Naabutan ko siyang nakahiga at nilalagnat. Salamat sa pagpunta mo. Ako sana ang pupunta sa inyo pero hindi ko kaya maglakad eh. Inasan bang mga anak mo? Bakit iniwan ka mag-isa? Hindi raw nila kaya ang tumira dito. Tuwing lumalabas daw sila, kung ano-ano daw naririnig nila sa mga tao. Wala daw silang mukhang maiharap. Mas gusto nilang sumama sa boyfriend nila. Huwag ko na lang daw sila intindihin. Yun pa talaga ang ginawa nila sa halip na tulungan ka. Walang dapat sisihin kundi ang paraan ng pagpapalaki ko sa kanila. Masyado ko silang binusog sa luho at kawalan ng simpatsya sa kapwa. Hayaan mo na lang na matuto sila sa buhay. Malaman nila na hindi pala ganun kadali ang mabuhay sa mundong ito. Kung wala lang nga akong iniindang sakit, maghahanap na rin ako ng trabaho. Ayoko na kasi maging pabigat sa inyo. Kahit anong mangyari, kapatid ka pa rin namin. Dadamayan kita sa abot ng makakaya ko. Patawarin mo ko, Choleng. Ninyong lahat. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Alam kong malapit na akong mamatay. Bakit mo naman nasabi yan? May iba ka pa bang sakit na hindi sinasabi? Ilang gabi ko nang napapanaginipan ng lola natin eh. Baka sinusundo na niya ako. Panaginip lang yun. Baka ang gusto lang niyang ipahiwatig, magbago ka na. Hindi ko alam. Sana wag niya na muna akong kunin. Gusto ko pang mabuhay para maituwid ko mga pagkakamali ko na gawa sa inyo. Gusto ko pang bumawi. Hindi ka pa mamamatay. Lagnat lang yan. Hintayin mo ko dito. Kukuha lang ako ng gamot sa bahay. Huwag mo akong iwan. Natatakot ako mag-isa. Sandali lang naman ako. Kapag kaya mo nang maglakad, iuuwi na kita sa bahay. Hindi na kita hahayaan na mag-isa sa kubo na ito. Pangako yan. Oo naman. Sandali lang ako. Pag-uwi sa bahay, agad kong kinuha ang libro ni Lola Marcela. Binasa ko ang nakatuping pahina. Hinanap ko ang lunas sa ginawa kong orasyon. Habang binabasa ko ang dapat gawin para mabawi ang sumpa na iginawad ko, panay naman ang tulo ng luha ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa nagawa kong malaking kasalanan sa kapatid ko. Hindi ko sinasadya na mailagay siya sa alanganin. Gagawin ko ang lahat para gumaling lang siya. Pagbalik ko sa kubo, natutulog na si Ate Matilda. Itinabi ko muna ang gamot at saka ko nilagyan ng basang bimpo ang noo niya. Inaapoy pa rin siya ng lagnat ng mga oras na yon. Tsaka ko inilabas ang pulang kandila. Sinindihan ko yun sa tabi niya. Kapag natunaw yun, tsaka lang mapuputol ang sumpa. Nang magising siya, tsaka ko siya pinainom ng gamot. Unti-unti na rin bumubuti ang pakiramdam niya. Hindi na kasi siya ganun kainit. Para saan ang pulang kandila na yan? Naalala ko kasi ang sinabi ni Lola Marcela sa akin nung bata pa tayo. Kung sa tingin ko daw ay may sumasalbahe sa atin, magsindi lang daw ng kandila para itabo yon. Naisip ko nga rin na baka meron nagpakulam sa akin eh. Pero hindi ako nagagalit sa ginawa niya. Alam kong gusto lang niya akong turuan ng leksyon. Sa tingin ko naman natuto ka na. Oo, marami akong natutunan. Nawawala rin pala ang halaga ng pera. Naalala ko nung nasa ospital ako na wala ng silbi ang pera ko dahil hindi nila ako mapagaling.
Iniwan ako ng asawa ko at mga anak dahil wala na kaming pera. Ngayon ko na pag-isip-isip na walang halaga ang mga yun. Nakita ko rin kung sino ang mga taong handang dumamay sa akin na walang kapalit. Naniniwala ako na babalik din sila sa'yo. Sana nga. At kapag dumating ang araw na yun, 2 kamay ko pa silang tatanggapin. Maiksi lang ang buhay natin. Ayoko na mabuhay sa puro sama ng loob at galit. Gusto ko na lang iparamdam sa kanila ang pagmamahal ko. Sa ngayon mamumuhay muna akong mag-isa. Plano ko sana na gamitin ang natitira kong pera sa negosyo. Gusto ko na tulungan mo ako. Talaga? Gusto mo ko maging bahagi ng negosyo mo? Pagkakatiwalaan mo ko? Oo naman. Kaya magpagaling ka na. Oo, magpapalakas na ako agad para masimulan na natin. Napansin ko na mabilis matunaw ang kandilang nasa tabi ni Ate Matilda. Bumabalik na rin ang kulay niya na dating naninilaw. Umaaliwalas na rin ang kanyang muka. Tuloy-tuloy lang kami sa pagkukwentuhan nang dumating si Bernardo at iba pa naming kapatid. Tuluyan na napaiyak si Ate Matilda. Hindi siya makapaniwalang dadalawin siya ng mga kapatid namin. Patawarin niyo ako mga kapatid ko kung hindi ako naging mabuti sa inyo. Hindi pa naman siguro huli para makabawi ako sa inyo. Kahit ano man ang mangyari, kapatid ka pa rin namin. Patawarin mo ko, ate, kung nakapagbitaw man ako ng masasakit na salita sa'yo. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Tamang-tama. Mamaya lilipat na si Ate Matilda sa bahay. Tulungan niyo ako sa paghahakot ng mga gamit niya. Mamayang gabi, sa bahay na kayo maghapunan. Magluluto kasi kami. Pasensya na kayo kung wala akong magiging ambag sa inyo. Hindi mo kailangan mag-ambag pa. Kami na ang bahala. Ang mahalaga sa amin, kumpleto na tayong magkakapatid. Walang nakapansin sa mga kapatid ko na tuluyan ng natunaw ang pulang kandila. Abala kasi sila sa masayang pagkukwentuhan. Para bang wala kaming pinagdaanan na sama ng loob kay Ate Matilda. Lihim ako nagpapasalamat na sa wakas nagbago na rin ang kapatid namin. Maliman ang paraan na ginamit ko, naging daan naman ito para magkasundo kaming lahat. Sa kasalukuyan, katukatulong ko si Ate Matilda sa maliit kong karinderya. Tuluyan na rin sila naghiwalay ng bayaw ko. Ang huli naming balita, may bago na itong kinakasama. Ang 2 naman niyang anak pareho ng may pamilya at dumadalaw na lang sa nanay nila. Nag-usap din kami ni Bernardo na ilihim na lang ang ginawa ko sa kapatid namin. Para sa kanya, napabuti pang araw yun. Para maisip ni Ate Matilda ang mga nagawa niyang pagkakamali. Minsan talaga ang pera ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ng tao. Imbis na tingnan nito bilang biyaya, ito na ang sinasamba ng tao. Gaya ng kapatid ko, marami din ako natutunan sa karanasan kong ito. Hindi lang ang pera ang maaaring maging yaman kundi maging buo ang pamilya at nagkakasundo. Maraming salamat Miss Gwen sa pagpili ng aking sulat. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon at aral na rin sa mga kapwa ko taga-subaybay. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas. Nay! Nay! Oh,